Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Isipin mo naman yung kapakanan ng bayan. Insulto naman yan na hindi natin mabibigyan ng katarungan yung mga naging biktima ng krimen na nangyari dito sa ating bayan. Sa panahon na hindi na tayo miyembro ng ICC. Dahil gusto mo lang talagang, makabawi doon sa iyong kalaban. Ako po pareho ko kayong kaibigan. Uulitin ko po. Pinarating ko na po sa inyo. Nais ko pong maging mediator at peacemaker sa inyong dalawa dahil pareho ko kayong mahal at pareho kayong kinakailangan ng presidente. Tuwang-tuwa po ang mga dilawan at pinklawan. Ayan po ang aking tay, dilaw. Totoo yun mga kaibigan. Tuwang-tuwa ngayon ang mga dilawan. Dilawan ka ngayon. Ewan ko ba? Kasi nalate ako kanina. Panik na panik ako. Baka mamaya, hindi na naman ako makaabot sa programa. Talaga pag Monday, Wednesday, Friday po. Napakahirap pong gumising ng maaga. Pero ginagawa po natin yan dahil importante itong ating mga pinag-uusapan. So sa akin talaga, kinakailangan po kayo ng presidente pareho bilang mga kakampi nung panahon ng eleksyon. Hindi mo ba namimiss si BP Sara, Speaker, na ikaw nagpakilala sa lahat? Sweet-sweet nung ang dalawa eh. Kung kayo magtatawanan. Inggit nga ako sa inyo dahil ikaw palaging katabi ni BP Sara noong mga panahon na yon. Namimiss ko po na makita kayong matalik na kaibigan. At ganoon din naman ang aking advice kay BP Sara. BP Sara, well, talaga naman kung sa ating mga tao lang naman tayo lahat, nagkakaroon tayo ng tampuhan, nagkakaroon tayo ng galit. Pero in the end, kinakailangan alam po natin ang ating objective. Ang objective natin, kapakanan ng mga Pilipino. At tingin ko po, pag kayo nagkaisa muli, mas maisusulong po natin ang kapakanan ng Pilipino. I am willing to mediate po. Kung ako po ay pagkakatiwalaan niyo naman, patas naman po ako, narinig niyo po ako. Ang feeling ko talaga, meron pong pagkukulang din si VP Sara doon sa nangyari sa insidente sa airport. Pero, Speaker, tao rin naman po. Ang ginawa mo naman kasi binawasan mo yung budget niya. No? Hello, alam nga namang sabihin niya, hello, Speaker! Huwag mo naman saan yun. Pero attorney, yung sa pagdating sa foreign policy, di ba, ginigiit na sa konstitusyon, na tanging Pangulo lang. Ito ay bahagi ng foreign policy, di ba? Once na meron tayong gusto na papasukin or kung anumang mga polisiya na may kaugnayan outside ng ating bansa. Kaya nga po, out of line completely ang House. Kasi kung meron mang sangay ng Kongreso na dapat makisawsaw sa foreign policy, it is the Senate. And that obligation is to concur in treaties. So parang talagang sintonado po itong resolution nito sa panahon ngayon lang po na nailabas. Dahil nagkaroon na po ng desisyon ng ehekutibo ang ating presidente na hindi na makikipagtulungan. Tuloy, yan, ginagamit ngayon ni Secretary Remulla. Kinakailangan kumuha ko ng bagong orders dahil naleleto ako. Alam naman po natin kung anong pinagmulan yan. Buti sana kung totoo namang meron kayong mga differences in opinions on public affairs. Pilipino po tayo, alam natin kung paano nangyayari yan. Hello? Let's not talk about accuracy. Alam na po natin kung paano ang kultura ng Pilipino. Yan po talagang nangyayari. Bangayan lang po yan. Isang tabi naman po natin yan. At alam niyo po, ang dami ng problema ni Presidente. Huwag na po nating dagdagan pa. Yan lang po sa akin. Wala na po akong mahihita kung kayo'y mag-aayos. Ako naman po ay nasa labas at happy na po ako dito. Pero apektado po ang buhay ko, ng pamilya ko, kapag hindi po tayo nagkaisa. Dahil baka maya-maya sa midterm election, ang manalo lahat pinklawan at dilawan. Dahil tayo dito mga kakampi ay bising nagbibirahan sa isa't isa. Tigilan po natin yan. Attorney, bukod nga sa iyo na mag-mediate, sa tingin mo, kailangan magsalita rin si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa development na ito? Feeling siguro ni PBBM, ano na kayo, presidente ko. Pati ba naman yung mga iringan ninyo, poproblemahin ko pa. Baka naman yan ang iniisip ni Presidente. Pero Mr. President, baka kinakailangan bumulong ka na rin. Kasi parang lumalala na Di ba? Yung mga bangayan nila nagiging national debate na hindi naman dapat nagiging debate dahil ikaw lang naman dapat na magdidesisyon. Dapat sabihin nyo, excuse me, I am President. I have decided. Tigil lahat yan. Ba? Dahil, attorney, sa sinasabi nating pagkakaisa. Mga kaibigan, sana ganun talaga sabihin ng Pangulo natin para kahit paano yung hidwaan na yan, masolusyonan pa or maagapan pa. Di ba? Unity. Oo nga Kaya nga ako talaga, Mr. President, again, I'm sorry for saying this, dapat nagsalita ka rin tungkol sa budget ni Inday Sara. So ang tingin tuloy siguro, siguro lang, ni Inday Sara, you also abandoned me. At kinampihan mo yung kakampi mo, yung iyong pinsan. Siyempre, kahit sinong Pilipino tanungin mo, dugo
Pero hindi ako naniniwala dun eh. Siguro, ewan ko, siguro mangmang ako. Siguro I'm too idealistic, no? Pero ang tingin ko, sabi ni Presidente, pero ba, tigilan niyo ako dyan, ha? Dami ko ng problema rito, ha? Mag-ayos kayo dyan, na hindi ako nagsasalita. Pwedeng ganun eh. Diba? Pero dapat hindi mawala yung administrasyon, attorney, kung sino talaga ang tunay na kalaban. At dapat yun ang babanatan, hindi sila mismo ang Ang unang kalaban kasi, Mr. Speaker, is the terorista CPP-NPA. Bakit mo sila pinanigan? Dahil ikaw ay meron lang grudge against someone. Sinusuka dapat yan. Alam niyo po, ito lang ang Kongreso na binigyan ng importansya ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA sa Kongreso. Panahon ko, hindi makapasok yan. Either majority or minority. Bahala kayo. Terorista kayo. Diyan kayo. Eh, marami pa sila nun, ha? Ang dami nila noon. Parang mga 7 ata sila, 8. Eh, ngayon tatatlo lang. Ngayon pa sila nakapasok. Tsaka yung CPP-NPA-NDF na mga representative attorney, sanay na sila na kahit na yung kinakalaban nila tapos pag para sa kanilang sariling interes, nagko-connive sila. Di ba kung matatandaan mo during sa nakalipas na presidential election, di ba? Or nitong ano, di ba? Ang nagsanib persa yung mga dilawan na dati sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, abay grabe yung banat nila, di ba? Sila pa nga yung nagpasikat ng Noynoying. Di ba? Tapos at the end sila yung nag-connive na naman kasi nga para sa interest nila, para mas lalo silang lumakas kasi wala na nga silang kumbaga kapangyarihan, wala na silang say after ng Duterte administration nga na namuno. Tapos ngayon, eto na naman yung kanilang hakbang. Eh kasi nga po, ang mga teroristang CPP-NPA, kailangan tama ang nomenclature natin, ha? Teroristang CPP-NPA. Kasi baka akalain nila sila ay makabayan. Hindi po. Okay. Yang mga yan, expert in panlilin lang. Yung kanilang pagpapanggap, ang tawag nila United Front. Pero kapag kayo nakarinig ng United Front, ibig sabihin yan, pagsamantalahan kung sino po pwedeng maging kakampi. So nung panahon ng 86, kakampi natin ang mga dilawan. Nung nagkaroon na ng dilawan, labanan ang dilawan, tawagang Noy-Noying. Diba? Erap tayo, makamasa, United Front. Okay? Laban kay Gloria, laban. Iniisip ko kung at least kay Gloria sila ba'y nakipagkaisa. Hindi naman ata, consistent naman ata sila doon kay Gloria. Pero afterwards, ayan na naman. Nung simula, kampi sila kay Noynoy. Afterwards, Noynoying. At syempre, wag natin kakalimutan, huy! Mga teroristang CPP-NPA, si dating Presidente Duterte, mas malaking binigay sa inyong boto kaysa sa akin nung ako tumakbo ng party list. Bakit? Kasi naniniwala siya na kinakailangan bigyan kayo ng pagkakataon na maka-impluwensya ng polisiya sa legal na pamamaraan. Anong ginawa ng Presidente? Di ba panalo-panalo kayo sa lahat ng distrito ng Davao? Kayong palaging panalong party list doon? At dahil 250 lang naman o 220 mga panahon ng kailangan nyo, nananalo kayo dahil sa suporta ni Presidente Duterte. Nang napumpo ang Presidente, ilan ang inappoint niya sa hanay ninyo? Gabinete. Hindi undersecretary, hindi assistant secretary, gabinete. Karamihan nga lang, hindi lumusot sa CA. Kasi nga, nagpipilit na sila maging Presidente. Pagpapanggap, pagiging gahaman sa kapangyarihan, yan po ang strategiya ng teroristang CPP-NPA. Speaker, do not fall for the trap. Dahil yung mga yan, hindi yan mamahalin ng pinsan mo. At the first opportunity, gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Kahit sino pang nakaupo, kaya pinapatay nila ang kapwa nilang mahihirap. Huwag po kayo magpadinlang dyan. And do not even think that because of the concept of politics of convenience, may makita kayo. Wala po, dahil kayo mismo sinasaksak na niyan sa likod nyo. Mga ahas kumbaga. Ako, at magbati na lang po kayo kay BP Sara kesa pagkatiwalaan niya mga terorista. Attorney, itong mga grupo na ito yung una rin na mga talagang humahadlang na mailibing sa libingin ng mga bayani, ang dating Pangulong Marcos, at gusto pang aalisin doon ulit. Yet, nakakataas balahibo yung nakita ko na hindi lang yung 3 kongresista, no? Yung mga dati pang kongresista nila yung nakikipagtawanan kasama si Mr. Speaker. Sos Mariosep, Mr. Speaker, alam ko naman, alam nyo na it is only for the time being, pero please, kilala nyo po sila kung sino sila. Sila yung dahilan, kaya nga, kinailangan kang sumama sa Hawaii at naantala yung pag-aaral ng batas. Naku, huwag niyo pong kakalimutan. The very first opportunity, sasaksakin kayo niyan, hindi man lang sa harap, sa likod. Dahil ganyan po talaga ang specialty ng bayan. Tsaka, attorney, may bigat yung mga sinasabi mo dahil minsan ka rin nandoon nung panahon ng... Kaya alam ko kung paano mag-isip yung mga yan eh. Alam mo ba? Ay, tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G. Peace out.